Si Dadong nangongolekta ng basura namin sa loob ng sasakyan. Daming basura ni Bingbing ah. Tara na. So yan po, bili muna tayo ng coffee. Tapos pagkabalik natin ng sasakyan, meron lang po kaming ikikwento sa inyo about sa application po namin ng Canadian citizenship. Kasi dati po may nagtanong sa amin na mga viewers, bakit daw hindi pa daw kami nag-a-apply ng citizenship dito. Hello, ganda. Hello po ate, ganda. Ganda. Ate ganda. Masarap ng muffin, no? Freshly baked. Ate, pahingi po akong tray. Wala po, pahingi mate. Pwede po ba, Char? Bibigyan ka na sana kasi nangihingi ka. Char lang. Dito lang tayo sa tray lang. Sa loob na lang po tayo ng sasakyan, magkwentuhan. At i-share ko din kung bakit po na ibinalik ng IRCC yung aming application ng 2 beses. Ayan, ano ba yung rason? Para kung halimbawa kayo yung mag-a-apply sa sunod or may balak po kayong mag-apply, mabigay ko din po yung tips. Magkaroon kayo ng idea na dapat pala ganito yung gawin. So yung mga ka-viewers, yun nga, magkakwentuhan muna tayo saglit. Pero masarap yung magkape muna. Yan, kape po muna tayo mga ka-viewers bago tayo magkwentuhan. So yan po yung video namin for today. Share lang po namin about sa application namin for Canadian citizenship. At bakit binalik po ng 2 beses yung aming application. So ayun. Actually 2 years na natin tong handaan, no. Inabot ng 2 years yung paghahanda namin. Yung parang kumbaga pinag-isipan namin. Nakapag-decide ba? Kung handa na ba kami na mag-apply for citizenship. Tapos actually parang doubtful tayo na maipapasa kaya namin to, yung test. Kasi may napag-alaman kami na meron daw na hindi nakakapasa at parang ini-interview na lang. Parang ganun ha. So kami, iniisip namin ni Dadong, maipapasa kaya namin. Siyempre yung doubt doon naman Oo. talaga yan. Hindi mawawala sa atin yun. Kasi Tama. wala naman tayong alam kung ano talaga ang Test na lalabas. So yun po ang ginawa po namin, nag-DIY lang po kami. Ayun. Tapos online application. Kasi pwede kang mag-online, pwede kang magpasa ng form mismo, i-mail mo. Tapos pwede din na mag-apply ka through a representative. Yun yung mga consultant siguro na magre-represent sa'yo para sa application nyo. So ayun. Dahil nga sa tulong ng mga kaibigan namin, ayan, na iraos namin yung DIY application namin. Tapos, syempre, pag DIY, unang-una dyan, matitipid mo yung bayad dun sa representative nyo or sa consultant. Medyo mahal din, no? Alam ko parang 1,000 ata for family of 3. So, depende siguro sa dami nyo, sa pamilya, kung magkano yung basta madalit sabi magbabayad ka. magbabayad ka sa representative mo or sa consultant. So kami nakatipid na po kami sa part na yon. So ayun. Yung mga kaibigan namin, maraming mga tips na binigay bago kami mag-start ng application namin. Hindi ka basta-basta agad na yung tipong punta ka lang dun sa website tapos fill out ka ng form. Hindi po ganun. May mga meron ka pang ibang ipiprepare na halimbawa, mga pa-picture kayo, tapos marami pang, kung may anak ka, may mga ire-request ka pa sa school, mga ganun. So kung halimbawa, sa mga viewers namin na may balak na mag-apply din for Canadian citizenship, pa-comment na lang kung gusto po nyo ng yung medyo detailed na preparation, timeline, na ginawa din namin para ma-share. At yun, ko rin, may lista ko kung ano talaga yung mga pin-prepare namin bago kami mag-fill out ng form.
Ayun. Kung may balak sila, at Mm-mm. least kahit papano, Mag, makatulong ka. oo. Magkaroon po kayo ng konting ideas bago po kayo mag-start. Kasi sa totoo lang, medyo ano din, medyo matrabaho din. Tsaka Kasi kung medyo mas stress din kasi siyempre hindi mo alam yung Kung- dapat mo pilapan. Pag hindi mo alam, tatanong ka pa doon sa mga friend mo na nakapag-apply citizen na dati. Oo, na mga citizen na. Oo. Kumbaga hindi tuloy-tuloy yung pag-fill out mo ng form pag hindi mo na i-prepare lahat ng mga kailangan mo. Yung about dun sa bakit binalik ng 2 beses yung aming application. Ako yung principal applicant para kay Denise. So yung kay Denise, ang nailagay ko dun sa signature portion, dahil 13 years old pa lang siya, ang nailagay ko dun is name niya. Na supposedly, para lang yun sa mga 14 years old and above. So, dahil 13 pa lang pala siya, ang dapat na ilagay ko is name ko as sponsor or principal applicant. So, dahil yung name niya yung nailagay ko, yun yung unang time na binalik sa amin yung application namin. Kung tatay yung nag-sponsor or nanay yung nag-sponsor sa bata or yung principal applicant, name nila yung ilagay nila doon. Na bilang sila yung signatory, parang gano'n. Sa signature portion yun eh. So, ganun po yung nangyari. So, ang ginawa ko, syempre binalikan ko na naman doon yung yung application namin. Kasi, halimbawa bata lang po yung yung may kulang sa application form. Lahat po ng application yung 3 or kung ilan man kayong pamilya, lahat po yan ibabalik. So, ayun, ginawa ko na, sinend ko na ulit. Tapos, pangalawang beses, binalik na naman po yung application namin. So, medyo na-stress ako. Sabi ko, bakit naman binalik na naman? Ano na naman yung kulang? Ayun po pala, nung inayos ko yung form ni Denise, siguro nagkaroon ng glitch dun sa system. So, anong nangyari? Nawala yung attachment ng para sa school records niya. So, okay na yung sa signature portion na binago ko nung una. Yun pala, yun nga, ang school records niya na attachment is nawala dun sa, sa form na sinend ko sa unang beses. Sa pangalawang beses. So, ayun. Ang nangyari, inattach ko na naman ulit. Chinek ko ulit lahat ng mga details, lahat ng mga attachments. Tapos pati din sa amin, chinek ko ulit kasi sabi ko baka magkaroon ulit ng glitch. So, ayan. Kasi email kasi, hindi naman sinasabi kung kanino ang may mali. Sa account nakalagay pa. ba? Oo, sa account. Nakalagay Sa pa. account natin, may naka-indicate doon kung kanino form yung may So, yung may Kung may diferensya. error. Oo. Okay. So, yung kay Denise yung meron. So, sa atin, wala. Pero, before ko talaga sinend ulit yung application namin for the second time, chinek ko lahat, yung kay Dadong sa akin, lahat ng attachments, details, tsaka yung kay Denise, ilang beses ko chinek at bago ko isend ulit yung application namin. So far, okay naman. After nun, umokay na at nag-email sila mga ilang days ba. After a week, nag-email na po sila sa amin na may AOR na, yun yung acknowledgement of receipt. Tapos, ayun. Dali lang. May Ano? tanong ko lang. Pero bago niyan, na pabalik-balik yung form mo, nakabayad ka na. Oo, nakabayad na ako Okay. doon. Ibig sabihin mga ka-viewers, walang epekto doon sa binayad nyo. Wala. Yung payment mo, yung pa rin yung gagamitin mo para sa buong proseso. Ganun. So, kung halimbawa po ibinalik yung form nyo, wag lang po kayo din mag-alala kasi ibig sabihin, meron lang po silang nakitang mali dun sa form For ano lang or yun? may kulang. For correction lang yun. Oo, kailangan mo lang siya i-correct at i-attach kung ano yung mga kulang na attachments, ganyan. Tapos, yung payment po nyo, as is po yun. Huwag po Ayun. kayo kabahan kasi ganun ang nangyari sa amin. Ganun yung nangyari Kasi, sa amin. Kaya yun nga po, yung sabi ko, kung halimbawa gusto nyo na ma-share namin yung preparation na ginawa namin, yung timeline namin,
at least separate na video ma-share ko yung medyo detalyado. Kasi dito, ayun nga, kinuwento lang muna namin na ganun yung naging sitwasyon ng application namin na binalik ng 2 beses. At ayan, sinabi ko nga rin kung ano yung rason. Pero nag-start tayo noon, mga November ba? November, Ang inuna nating proseso, yung picture muna, photo. Oo. Ayan. picture para sa citizenship. Di ba? Oo. Yung una pong ano kasi, na i-prepare mo talaga, yun nga, yung photos niyong 3. Tapos, ayun nga, Kung ilan gagather mo lahat ng mga documents na kailangan. Pero, yung mga documents na yun, nandun yun sa list na list of requirements ng IRCC. So, ayun, sa sunod na video namin, doon ko na lang siya isa-isahin kung ano pa yung mga tips na, alam mo yung mga simpleng tips pero malaking tulong po siya para sa tuloy-tuloy at smooth na pag-process ng application nyo. Kasi, Sa mga baguhan, sa mga gusto mag-apply. oo, sa itong mga gusto mag-apply ng mga viewers natin. Kasi alam niyo po yung, yung malaking tulong yung nag-DIY kayo kasi, halimbawa may mga friends kayo, may mga kapamilya kayo na in the future mag-apply din. At least Kasi isa kayo sa makatulong sa kanila at yun nga, makasave ka talaga sa bayan. Ang iba kasi, kumukuha sila ng representative kasi katulad din natin, walang idea. Walang idea. Oo. Parang doubt ba sila na paano pag nagkamali kami? Mm-mm. Paano pag i-deny, 'di ba, i-refused or ibalik yung ganun. papel sa amin na Ayun ganito, nga. anong gagawin namin? Oo. Kumbaga, 'di ba? Oo. Ganun. Kasi Pero- kumbaga manghihinayang sila sa pera, tapos baka mali kung i-refuse ka agad, hindi na makapag-apply ulit. Mm-mm. Yung mga ganong sistema. Pero kung sa application lang, once na apply ka na sa papel na Makapag-start kung ka na. na may mga mali man, ibabalik lang naman yun sa inyo. May At instructions saka, naman po kung ano yung dapat mong isubmit or Mm-mm. anong dapat mong baguhin in case na may makita po silang mali sa form. i-correct nyo lang naman yun. So, ayun nga, malaking tulong talaga yung mga tips na binigay sa amin ng mga friends namin na ito muna yung unahin nyo. Kumbaga, i-print mo muna yung list of requirements na nandun sa website ng IRCC kasi yun yung magiging guide mo kung ano yung mga dapat mong ihanda na mga papel. Pero So, anong ayun. month ka nag-apply? Nag-file ako pa first week ng December. First week ng December. Tapos, binalik after a week. So, pagbalik, syempre inayos ko, sinend ko ulit. Tapos after a Parang week, every week sila nag-update. Sorry. oh, every Nag-update. week po sila nag-update. Mm-mm. Tapos, after a week na sinend ko for the second time, may update na naman. Ayun nga, kay Denise na naman. Doon sila nag-update sa Sa email. account, no. Sa Bibigyan ka account. nila ng account. Hindi, kasi ang mangyayari kasi, punta ka sa IRCC website, dun ka gagawa ng account para sa application. Nandun yung form. Kasi mga ka-viewers, Oo. wala akong idea. Wala doon. mo siya idea kasi ako po yung Oo. nag-ayos. Mm. So siya, ano lang to, sinamahan niya lang ako sa preparation, Sa ganyan-ganyan. email, nakikita ko na nagre-respond sila. Hindi, sa email, may mga update sila pero hindi siya, hindi mo makikita yung mga status ng application. Pero ang after na magkaroon ka na ng acknowledgement of receipt, meron na siyang UCI tsaka yung application number, meron po kayong pupuntahan na naman na tracker dun sa sa website din nila. Doon ka na magche-check sa Doon nagtatrack yung- application tracker. Nandun yung status ng application nyo for citizenship. Wala na dun sa sa account na ginawa mo na kung saan ka nag-send ng application, wala na dun. So doon na sa tracker pa. Mm. So ganun. So sundan mo lang yung yung instruction ng ng Kaya IRCC. kapag- So mabilis lang siya mga ka-viewers kasi nung, let's say, from the very start na nag-apply ka ng application mo, first week of December, i-count natin, let's say, December, January, isang buwan, January, February, March, April, bali, 4 lang, months. 4 months lang po. In 4 months,
meron na po kaming schedule for oath taking. So, sa ngayon, waiting na lang po kami ng email ni IRCC about sa details ng aming oath taking ceremony. Ako sa totoo lang, parang kinabahan din ako sa exam pa. Kasi alam ko naman hindi ako ganun ka-confident pagdating sa exam kahit ano. Kahit ako So, ayan po pala yung Actually, naka-take 2 ako sa exam. Take 2 po siya. Hindi siya nahihiyang i-share na nag-take 2 siya. Naka-take 2 ako. Yung una kong nakuha ay 14. Kasi dapat, out of 20, at least may 15 ka na correct. Oo. Alam niya sa exam, medyo confusing. Confusing ang mga questions nila. Kasi kung pumunta ka doon sa tawag nito, sa mga online Na reviewer, ako kasi hindi kasi ako mahilig na magbasa eh. Yung magbabasa sa book. Kasi may book po silang pinoprovide. Kung magre-request po kayo sa website ng IRCC, may book po silang libre na binibigay na reviewer. Doon. Pero kapag mahilig kayo magbasa, mas maganda kasi andun lahat eh. Ang lang naman doon, parang pagkaayos ba? Pagka-arrange ng question sa actual na exam at saka sa reviewer. Online. Parang may twist lang konti ba? Pero siyempre, magkaibang tao kasi yung gumagawa ng reviewer tsaka yung actual na test, diba? Pero kung may matandaan kang keyword, madali mo siyang maintindihan at masagutan ng tama. Ganun. Kaya alam mo yung nakaka-tense din. Ako ba yung unang nag-take ng test? Ikaw kasi, tinuro mo sa akin kung anong gagawin ko sa... Oo, tinry ko pala muna. Sabi ko, ako muna yung mag-take ng test para pag siya na, alam na kung anong gagawin. So, ayun nga, buti na lang ako one take lang ako. So, 18/20 yung ko, yung sagot ko na tama. So, ayun. Pasado kasi may naman silang ibibigay agad kung ano yung result mo. Pero ang sabi doon, hindi siya official na result talaga. Parang dahil naka-record yung yung exam mo, titingnan nila kung may halimbawa nag-cheat ka, yung ng mata mo daw, sabi. Yung suction mo. Oo, kung baka may tinitingnan ka dun sa wall, ganun daw po yung nun. Kumbaga parang i-review nila kung meron bang kakaibang kilos ka na baka mamaya may binabasa ka dun sa diba? Sa bahay mo, dun halimbawa sa harap mo, parang ganun. So dapat yung mata mo daw is nakatutok lang dun sa monitor. Pag na-prove naman nila na wala namang after mga ilang days, nag-update na sila na completed na yung sa test namin. So, pagka nakalagay na completed na, okay na yun. Ayun. Hindi ka na magre-retake. Balik tayo doon sa Ikaw naman, yung turn mo naman sa exam. Nung ako nang nag-exam, siyempre, ako mahina din naman ako sa computer kasi hindi ako pinanganak na... Techie. Oo. Excuse me. Pero kapag masundan mo naman yung yung sinasabi ng system, madali mo naman siya makukuha kasi ando naman yung basta madali mo siya sundan kapag basahin mo maigi, intindihin mo lang. Kaya yun nga. Kaya nga lang, sabi ko nga, nakaka-tense din pag first timer ka. Kasi yung eager ka ba na gusto mong ipasa agad. Oo. Kasi ang sabi ko nga sa kanya, sabi ko, antayin na lang natin na mag-55 ako para wala nang exam. Para hindi na daw siya mag-test. Oo, para Yan, ganun. Pero, nung nandun na sa exam, parang nakaka-tense din. Pero excited siya. Oo, excited ako. Tapos, bumagsak ako. Mga 14 lang nakuha ko. Na dapat 15 nga daw, dapat yung maipasa mo. So, madalit sabi, failed sa unang try. Tapos, siguro after an hour. Nagpahinga lang po siya saglit. Kasi pwede ka po mag-take ng... Kasi hanggang 3 bisis ka pwede. Sa isang buwan. Sa isang buwan. Sa isang buwan. Sa timeline na binigay ng let's say April 13 to May. May. Something like that.
Basta andun siya sa paloob ng isang buwan. Isang buwan, 3 bisis ka mag-take. mag-take ng exam. Pero ang ma-advise ko sa inyo, mas maganda, for example, kagaya ko, Mm-mm. bumagsak ako sa isang Sa isang, sa first take ko, Mm-mm. wag nyo na patagalin. habang fresh pa sa memory mo yung Oh, tama. pinag-aralan mo, pinalipas lang po niya, nagpahinga lang po siya saglit. Nagpahinga lang ako, parang 2 nagpa-cool hours down lang. ata. Kasi 2 hours. 2 hours nagpa-cool down after. lang. Yung parang nag-relax lang ba konti. Mm-mm. Binalikan namin, after 2 hours, binalikan namin yung, ano na yun, yung email. Tapos, may link doon na, yun nga, mag-register ka ulit. And then, tapos Nag-exam ulit ako. nag-exam po ulit After 2 siya. hours, doon, nakuha ko na siya. Naka-18 din po siya sa pangalawang test niya. So, ayun, nakakatuwa na same day, 'di ba, nalaman na agad namin yung resulta kasi syempre pag halimbawa na next day pa siya or sa sunod pa na mga araw siya magti-take, edi parang stress pa sa isip mo 'yun. Hindi, at saka parang isipin mo na parang first take mo ulit. Oo. Kumbaga parang Kakabahan ka. parang matitense ka ulit ba. Mm-mm. Kaya kailangan pahinga ka lang konti. Oo. Kasi pwede ka naman mag-take. Mm. Kasi ano yun panibagong set na naman ng exam yung ibibigay nila sa iyo. Ang sinasabi nilang ano na yan, 3 bisis ka pwede kumuha Sa loob ng isang loob buwan ng yan. isang buwan Oo. na Pero ibibigay kung ng gusto- IRCC. Oo. Sa second take, third take, walang ano doon. Wala siyang timeline na after 2 hours, after 3 hours, Oo. o after a week saka ka kumuha. Walang ganun. Pwede mo i-take sa loob ng isang araw pag halimbawa na fail ka sa una, sa pangalawa, pwede ka mag-take ng sunod ulit within Within the day. that day. Oo, Mm. within that day. So, ayun mga ka-viewers, ayun, masaya lang po kaming shinare sa inyo na after ilang taon na naging PR po kami, ay finally napasa na namin yung citizenship test namin. At ayun, Nakakatuwa din. after 4 months, meron na po kaming inaabangan na oath-taking ceremony. So, ayan. Ang sunod po na i-share namin sa inyo, yun nga, yung tips kung ano po yung preparation na ginawa namin, yung timeline namin. Kasi pwede ko pong i-share doon na after ng application namin ng gantong araw, kailan kami in-update ng AOR, tapos kung kailan kami binigyan ng date para sa test, tapos after ng test, kailan naging okay na completed na yung test, kasi dun nga yung status na sinasabi ko, dun sa ano yun, sa application tracker. So, ayun, i-share ko po sa inyo hanggang sa nagkaroon po kami ng date para sa oath-taking ceremony. So, ayan po. So, thankful kami na hanggang ngayon ay parang hindi kami makapaniwala na sa pamamagitan ng ng IPAMS tsaka ng Loblaw, nakarating dito si Dadong at finally magiging citizen na po kami. 'Di ba, no? Sige, mga So, yun mga ka-viewers, maraming salamat sa pakikinig sa kwento namin ni Dadong about sa citizenship application namin, at maraming salamat sa mga viewers at sa mga bagong subscribers namin sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga videos. Ayan, ingat-ingat, bye-bye. Bye mga ka-viewers. Uwi na po kami kasi actually nag-car wash nga lang kami at nagkape. Napabili ng kape. Sabi ko, i-share na kaya natin yung yung Last time. application natin kasi ayaw namin mag-share na wala pang kasiguraduhan. Wala Kasi schedule or wala pang kasi schedule, hindi pa nakapasa ng test, yung mga ganun. So yun po, kailangan na po ni Dadong maghanap ng kanyang pang-forma. Pang-forma ba? Mag-Amerikana ka ba pa? Hindi, tuxedo bibilin ko. Wow! Hindi, ano lang, simple lang. Simple lang, simplihan lang. Mukhang kagalang-galang si Dadong for the first time neto. Ano ba yung mo, long sleeves? So, Kung alam kung anong susuotin ko Hindi naman kasi ako sanay na sumuot ng papormalan, no? Oo.